soft rolls or dinner rolls. Ituturo ko ngayon sa inyo, trainees, ang paggawa ng dinner roll. Maaari nyo itong gamitin sa inyong nalalapit na National Assessment Day. At ito yung ating mga ingredients. 2 cup bread flour, 2 tablespoon yeast, 2 tablespoon granulated white sugar, 1/4 cup evaporated milk, 1/8 bar butter, room temperature or melted, 1 large egg, half TBSP salt. Okay, start na tayo. Isip lang po natin yung lahat ng ating dried ingredients. Make sure po na lahat po ng ating dried ingredients ay nasip po natin na mabuti para maiwasan po natin yung mga lumps or buo-buo po doon sa ating sinisift. At after po natin na siyang masif, kumuha lang po tayo ng ating isang mixing bowl at pagsamasamahin po natin lahat ng ating dried ingredients. After po natin na ma-mix lahat ng ating dried ingredients, iset aside lang po natin ito. Dito po ngayon ay gagamitin natin yung scald milk. Pero pwede nyo rin pong gamitin yung warm water po natin para sa pag-activate po ng ating yeast. Dito po pwede po kayong gumamit ng ating 1/4 cup na warm water po. Dito ngayon ang ginamit po natin ay yung ating 1/4 cup ng milk. Sa isang utility bowl, ilagay lang po natin yung ating sugar na 2 tablespoon at yung ating yeast. I-mix lang po natin yan together hanggang mag-blend na yung ating yeast at sugar. Tsaka po natin ilagay yung ating warm water or yung ating warm milk. Sa pamamaraang ito, ma-activate na natin yung ating yeast. After po natin na ma-mix yung ating yeast, takpan lang po natin for around 3 minutes to 5 minutes para mag-bloom or activate yung ating yeast. Next naman po, sa another utility bowl, i-crack lang po natin yung ating egg at i-beat lamang po natin ito ng mabuti. Pag na-beat na natin mabuti yung ating egg, ilagay ngayon natin dito yung ating melted butter at i-mix lang po natin na mabuti. Pwede rin pong softened butter ang gamitin nyo dito. Yun nga lang, hindi nyo siya isasama sa egg. Kung hindi, isasama nyo siya pag nagmamasa na kayo nung ating dough. At ayan, na-ready na natin yung ating wet ingredients. Meron tayo ditong gloomed na or buhay na mismong yeast na pina-activate natin. At yung ating melted butter with the egg. Kunin lang po natin yung ating dried ingredients kanina at gumawa tayo ng butas doon sa gitna. At dito sa butas na to, dito natin ilalagay lahat ng ating wet ingredients. Pag napagsama na natin to, i-mix lang natin na mabuti at maaari na tayong magmasa. At sa inyong working table, mag-dust lang po tayo at uumpisahan na natin yung ating pagmamasa. Sa pamamaraan ng pagdadusting, dito ay may iwasan natin na manikit yung ating dough sa may mismong working table natin. Mag-dust din po tayo ng ating kamay para hindi rin ito manikit sa ating kamay.
At simulan na natin ang pagmamasa. Kung mapapansin nyo, gumamit po ako ng ating stainless dough cutter upang ma-scrape natin yung naninikit na dough doon sa ating working table. Tandaan po natin na hindi kailangan tayo magdas na magdas sapagkat maaaring tumigas yung ating dough. Tandaan po natin na kapag malambot ang ating dough, ay malambot din ang kalalabasan ng ating soft roll. Pero kapag matigas po ang ating dough, ang kalalabasan po ng ating binibake or ng ating tinapay ay matigas din. At pag napapansin nyo po na hindi na dumidikit yung ating dough sa inyong kamay, at elastic na siya, gumamit po tayo ng tinatawag natin na window pane test. Sa pamamaraang ito, makikita po natin na yung ating minasa ay talagang elastic na at talagang maganda na po yung kalalabasan ng ating tinapay. Ang window pane test po ay i-stretch nyo lang po siya at hindi siya dapat nabubutas agad. At okay na yung ating dough. Ngayon, i-roll nyo lang po yung ating dough at i-shape nyo into ball and then po, ilagay po natin siya sa mixing bowl na merong oil. Ayan po. Para po maiwasan ito na dumikit kung sakaling ito po ay mag-fermentation na po tayo or mag-rise po yung ating dough. Make sure din po na lagyan natin yung ibabaw ng ating dough ng ating oil sapagkat para maiwasan po natin na ma-dry yung ating dough. After this, i-peppermint po natin siya or ipo-proof po natin siya for 30 minutes. At ayan, ito na po yung ating fermented or na-proof po natin na dough natin. Ngayon po, ipa-punch down po natin siya upang maalis yung mga air doon sa loob ng ating dough. After po natin na maalis yung lahat ng hangin doon sa ating dough, pwede na po natin siyang ibaston upang hati-hatiin po yung ating dough sa size or shape na gusto po natin. Dito po sa ating recipe, ngayon kinakailangan po natin na hatiin ito sa 24 pieces. Gamit po ang ating weighing scale or yung ating timbangan, timbangin po natin yung ating dough and then i-divide po natin siya sa 24 pieces. After po natin na mahati-hati yung ating dough, at ngayon po, ipo-form na po natin or i-shaping na po natin yung ating dough. Ngayon po, kailangan po natin na naka-ball size po ito, no? Dapat po ay maliit na mga parang bola yung kalalabasan ng ating dough. At pag na-shape na po natin yung ating mga soft roll or yung ating dough, ilagay po natin siya sa naka-grease po na sheet pan. Lagyan nyo po lamang siya ng lard para maiwasan po natin na dumikit yung ating soft roll. Then, i-rest naman po natin to for around 30 to 40 minutes para po mag-double naman po yung size ng ating mga soft roll. At ayan, na-double na po yung size ng ating mga soft roll. Ngayon naman po, bago po natin siya i-bake,
kumuha po tayo ng ating egg wash or pinagsamang egg yolk at milk para po i-brush naman po natin dun sa ibabaw po ng ating mga soft roll. Sa inyo pong national assessment, pwede po kayong maglagay ng linga doon sa ating soft roll, no? Optional lang naman po yung paglalagay po ng ating linga para mas maganda lang po yung kalabasan or presentation ninyo ng inyong mga soft roll. At pwede na po natin itong i-oven sa 350 Fahrenheit for 15 to 25 minutes. At ayan, eto na po yung ating super sarap at super soft na soft roll para sa inyong national assessment. Good luck, trainees, at nawa ay maka-help itong video na ito para makapasa kayo sa inyong national assessment. Bye!